Attorney John Rex Lodiangco. Opo, ito ay kaugnay sa mga panukala na may kinalaman sa anti-political dynasty sa ating bansa na matagal na po itong isinusulong, hindi hindi po ito maisabatas dahil ang dami din pong mga ayoko naman banggitin na ang daming mga humaharang dyan, pero ang daming mga maapektuhan mismo yung mga nakaupo sa pwesto. Alright, so ang rito, ang pakay talaga ng batas, una mga kasama, may iwasan na pare-pareho yung apelyidong nakaupo dyan sa pwesto. Pangalawa, may iwasan din ang problema ng korupsyon sa ating bansa. Pero mga kasama, may mga pangamba po dyan ang COMELEC dito sa nasabing panukalang batas, ang anti-dynasty bill. So, para pag-usapan yan, nasa linya po natin ngayon si Attorney John Rex Lodiangco, ang tagapagsalita ng COMELEC. Attorney, magandang umaga po. Ako po, Sir Rod, at sa lahat po ng taga-subaybay ng DZX. Good morning po. Opo. Well, narinig ko nga kay Chairman, sinasabi, hindi naman ho kayo nag-o-oppose, di po ba, dito sa usapin ng anti-political dynasty. Pero mayroon ho kayong mga nakikitang mga posibleng maapektuhan ho, lalo na sa Omnibus Election Code natin. Pakipaliwanag nga, Attorney. Tama po kayo. Una po sa lahat kasi, yung pong paglalabas ng ating anti-political dynasty, magkakaroon talaga ng limitation o pagsisikil dun sa karapatang tumakbo. Yan po yung unang-una dyan, magkakaroon ng limitasyon. Ikalawa, kailangan po mga amyendahan tayo sa Omnibus Election Code. Kasi po, kung masyadong malalim, ibig sabihin po talagang napakalawak nung sasabatas na anti-political dynasty law, medyo may kahirapan po sa COMELEC ma-determine kung sino talaga ang magkakamag-anak kung hindi po maamyendahan din kasabay ang Omnibus Election Code. Lalong-lalo na doon sa ating filing ng Certificates of Candidacy. Kasi kung titignan nyo po doon sa Section 74 ng Omnibus Election Code, limitadong impormasyon na ipinilalagay ng batas sa COC. At yung nga pong spouse na kaisa-isang kamag-anak na ipinilalagay doon ay nailagay lang ng COMELEC bunsod ng isang desisyon ng Supreme Court kung saan dapat kilalanin yung asawa. So medyo marami pong dapat mabago at yun po yung hiling namin sa ating Kongreso at sa ating Senado na sa pagbabalangkas ng bagong batas, sana maisama rin ang pagbabago at pag-amyenda na karampatan sa Omnibus Election Code. Pero, okay, ano pong sinasuggest? Anong dapat unahin rito? Ang pag-amyenda sa Omnibus Election Code bago isulong ang anti-political dynasty or both sabay? Pwede naman po magkasabay, Sir Rod, dahil halimbawa po merong provision dito sa bagong batas, direkta nang magsasabi na inaamyendahan nito ang provision ng Omnibus Election Code. Pero may mas maganda rin po kami kasi na solusyon dyan na sana po matulungan kami. Noong 19th Congress po ay nagsulong na kami ng halos 1,000 pages na revised Omnibus Election Code. At ngayon po isusulong uli namin ito, pwede naman po magkakasabay, magkakaibat at magtutulungan ng mga batas na ito. Opo, partikular anong mga provision sa Omnibus Election Code na nais nyo pong baguhin? Una po sa lahat, magkaroon ng probisyon ng pagdi-disclose ng mga kamag-anak up to what degree na sinasabi ng ating batas. Be it ba yan ay second degree, be it ba yan ay fourth degree. At ikalawa, yung po nga po sa ating Certificate of Candidacy doon sa COC, kailangan magkaroon ng provision doon na idedeklara nila under oath kung sino-sino ang kanilang mga kamag-anak ng tagayong malaman po natin. Pero may isa pa po kasi operational challenge po dyan. Ito po yung sinasabi namin. Halimbawa, walang kamag-anak pa dito sa pamahalaan. Siyempre, pag pinadeclare mo po doon, parang sa ating personal data sheet, wala naman siya mailalagay pa. Pero kung sabay-sabay silang tatakbo, yun po ang medyo mahirap operationally. Paano malalaman ni COMELEC na magkamag-anak si ganito at si ganito? Yan po yung mga intricacies na nakita namin na dapat talaga ay mapag-aralang maigi. Kaya nga po dun sa mga panukalang batas, ano ba talaga? Succession lang ba ang pagbabawal natin, yung pagkakasunod-sunod, o yung sabay-sabay? At kung sabay-sabay yung pagtakbo, kailangan po talaga magkaroon ng declaration ng mga kamag-anak. Medyo mahaba po ito, lalo na't malalaki ang mga mag-aanak sa Pilipinas.
ganyan po kakomplikado yung mga detalyeng kailangan ng COMELEC. Oo. Well, sa panig ng COMELEC, medyo mahihirapan din po kayo sa pagproseso, sa filing pa lang. Tama po kayo dahil para malaman po kung sino-sino ang Oo. magkamag-anak, kailangan May talagang... background, ano yan? Investigation ba? Opo. Pero Oo. nakahanda naman po kaming gawin ang aming tungkulin dito dahil alam po natin na kailangan talaga sa ating saligang batas na magkaroon na ng ating anti-political dynasty law. Bilang example nga po, Sir Rod, alam niyo po Oo. ba na pagka may political dynasty ayon sa pag-aaral, ito ang karalasang dahilan kung bakit walang kumakalaban doon sa mga tumatakbo. And in fact, noong 2025 elections po, para po sa congressman, meron pong 45 na posisyon ng congressman na unopposed, walang lumaban. Para sa governor, merong 4. Para sa vice governor, 12. Para po sa mga mayor, merong 270 city at municipal mayors Walang kalaban. na mga walang kalaban. So yan po yung mga nakikita po natin na isa sa epekto ng political dynasty. Kahit merong magaling, kahit merong capable, pero natatakot silang lumaban sa kalaban na may dinastiya. Okay. So, well, paano ito makakatulong sa election process? Maganda po ito dahil malinaw naman po yung layunin ng saligang batas dito, magkaroon ng equal access. Ang equal access po dito, pagka wala na yung magkakamag-anak, malalaking pamilya, wala ng consolidation ng power, wala ng consolidation ng influence. Ibig sabihin po, hindi magkakatulungan si governor, si mayor, si vice governor, si congressman na para katakutan nung nais na pumasok sa political arena doon sa lalawigan na yan o siyudad na yan. So gaganda po ang ating political exercises po. Opo. Dito sa lahat ng mga nakabinbin na panukala, meron ho ba kayong nakita rito na parang swag, no, sa COMELEC, yung anti-political dynasty? Nakita naman po namin yung mga layunin ng bawat bawat panukalang batas. Ang maganda nga po dito sa ginagawa ng ating Kongreso ay pinagsasama-sama. Kumuha po sila ng isang sample ng anti-political dynasty at lahat po ng mga magagandang provisions ng mga iba pang panukalang batas ay pinagsasama-sama. Ito po yung tinatawag nilang substitute bill. At dito po sumusuporta ang COMELEC. Nagpahayag na nga po si Chairman Garcia na ayon sa kanyang pananaw, yung up to the second degree of affinity and consanguinity ay tama na po. Bakit? Dahil napatunayan po namin epektibo yan doon sa sangguniang kabataan natin dahil doon po sa SK Reform Act. Yan yung kauna-unahang batas na may anti-political dynasty provision. Bawal tumakbo ang may kamag-anak up to the second civil degree of affinity or consanguinity. So Okay. nakita po namin medyo effective, madali operationalize at mukhang kayang-kaya po pagdating sa disclosure. Opo. So ito ang inirerekomenda ninyo, no? Na i-adapt din dito sa panukala na gustong maging isang ganap na batas na yan sa ating bansa na sobrang tagal na siguro, ano na yan long overdue. Tama po, since 1987 pa po yung Oo. provision ng ating saligang batas. Opo. So anyway, well, dito sa mga binabanggit nyo nga, yung concern no, ng COMELEC, kaugnay nga rito sa mga panukalang batas sa anti-political dynasty, ito ho ba ay naiparating na po ninyo sa dito sa mga mambabatas na nagsusulong para sa anti-political dynasty? Ay opo, kami po ay nagagalak at nagpapasalamat dahil napaka-supportive po nila. Nakita po nila yung operational aspect. Kaya nga po talagang pinag-aaralan doon po sa technical working group at kami po ay kabahagi doon para po masiguro na sa babalang kasi na batas, yung pag-operationalize ay kakayanin ng COMELEC. Mahirap po kasi yung isang batas na hindi naisip kung paano ipapatupad. Napakahirap po nun. Dito po kasama na pong pinag-iisipan pati yung pagpapatupad po ng batas. Alright. Maiba tayo, attorney, dito naman sa mga ginagawa po ninyong preparasyon para sa BARM elections. Ano na ho yung update dyan? Kami rin po ay nakikibahagi sa technical working group dyan po sa Kongreso at sa Senado dahil nga po talagang hindi na uubra na ipagpatuloy ang March 30 BARM elections dahil ito po ilalabag na sa Republic Act 8189. So ang solusyon po talaga ay naibalik sa Kongreso yung kapangyarihan nila talaga originally na magtalaga
ng petsa ng halalan. At yun po yung magaganap. Base po sa pag-uusap namin mula sa Senado at sa House of Representatives, mukhang nagkakasundo-sundo po September this year. So binabalangkas na lang po yung ibang provision tulad po ng pinag-aaralan na ano ba talaga ito? Bago na bang halalan? Para pa makakaboto na ba yung mga qualified na botante? At dahil nga po dyan, nagparehistro na po kami mula noong February 9 sa BARM. Dahil po since October 20, hindi nga po kami makapagparehistro dyan dahil pinagbabawal din ng ating batas pag malapit na yung halalan. So ito po yung mga kaganapan at kami po yung umaasa na sa lalong madaling panahon magiging batas po ito. Tuloy na po yan. Iyan po ang nakikita po namin magkakasama, pati po ang stakeholders. Mukhang tuloy na po. Inihintay lang natin ang paglabas ng bagong batas po. Yung election naman, special election naman, sir, sa Antipolo. Tuloy na rin po ito, Sir Rod. March 14 po ang ating halalan dyan para po magkaroon na ng tinatawan ang 2nd District ng Antipolo sa ating House of Representatives. Ito po'y bunsod ng pagpanaw po ni dating Congressman Romeo Aco. And by the way po sa ating mga kababayan, dahil po kahapon ay simula na ng election period dyan sa Antipolo, sa 2nd District, gun ban na po ha. Huwag yung po mga may mag-aaring ng baril, kahit po may LTOP, may firearm registration, permit to carry. Kung wala po kayong COMELEC exemption, kayo po ay lumalabag sa batas at kayo po ay makakasuhan ng kasong kriminal for gun ban violation. Umiiral na rin po dyan yung ating po mga checkpoints at sa loob ng 10 araw, nagsimula na rin po kahapon, February 12 at tatagal hanggang March 12, yung pong campaign period po nila. Paalala po, tulungan po ninyo kami sa COMELEC na bantayan po kasi yung pagre-regulate natin sa tamang sukat at tamang paglalagay lamang ng mga kanilang campaign material. I-report po sa amin, lalo na kung may mga bastos na kandidato, i-disqualify po namin sila. Wala pa naman hong naitalang mga nag-violate rito sa pagpapatupad po ng election gun ban dyan sa may Antipolo. Wala pa naman po at kami po ay nagagalak na masunurin po ang ating mga kababayan sa 2nd District ng Antipolo. Sana po magtuloy-tuloy po ito. Alright. Attorney, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Happy Valentine's! Happy Valentine's, Sir Rod.